Tingnan natin na bangayan. Banggan. Hindi naman nawa yan. Kasi ngayon, tingnan nyo si Cayetano, ayaw niyang pumasok. Ayaw niyang pumasok. Kasi sabi niya, mapapalitan lang ako sa bilang. Always sabi niya, 13 pa rin kami. At yung the other side is 11, kaya walang onsiyan, sabi niya. E di nawala si Jinggoy, nakulong. E di 11-11. Ah. Biglang dumating si Chis Escudero kanina. Di naging 12-11. Sinasabi niya wala raw quorum. Meron. Doon sa napanood ko kanina kaya Attorney Jess Palsis noong 1949. 12 lamang napalitan ng nakaupo Senate President. Nangyari na pala yan. At nangyari ngayon. So, kung nangyari noong 1949 sa Senado, legal yon, di legal din yung ngayon. 12-11. Kasi ginagawa ni Cayetano, puro na lang online. Puro online. Si Caldero. Ngayon, natural, pinasusuweldo tayo ng taong bayan, sabi nila. Si Escudero, dumating siya pero kanyang punto, trabaho ito, obligasyon ko ito. Tama yun sa kanya eh. Yung kasamang senador ni Cayetano, anong tawag sa kanila? Mga oto-oto. Nauto sila na Cayetano. Pero naman sariling isip, ba't hindi nila gamitin? So, si Escudero, ginamit niya ang isip niya. Tama lang yan. Meron kang isip eh. Ngayon, nagdadadakdak siya. Hindi niya raw tinatanggap yung kudeta na yan. Bahala ka. Nasa iyo yan eh. Pero totoo niyan, si Wing Gatchalian na ang kukumpas. Bukas. Wala na kayong magagawa. Pala-upset kasi kayo eh. Kayong mga grupo ni Cayetano, ewan ko bakit nagpauto kayo kay Cayetano. Yan ang problema sa inyo. Nagpauto kayo. Dapat sana ginamit yung sarili niyong isip. Para kaya ngayon, nakapuntos na si Escudero. Maraming galit sa kanya, pero bumawi siya. Okay, makinig tayo. No? Ito sa mga diskusyon. Enrica, tinawag ni Senate President Peter Cayetano na illegal kudeta yung nangyari kanina sa sesyon ng Senado. Sabi niya, ang ginawang sesyon ay illegal at posible itong magdulot ng political crisis. Sabi niya, hindi 12 kundi dapat 13 o 13 senators dapat para maipadeklara na bakante ang lahat ng posisyon sa mga komite at committee chairmanship at maging sa Senate leadership mula Senate President hanggang sa mga committee chairmanship at maging sa mga members. Ikaliwasan niya ito sa ipinipilit ng bago majority na 12 lamang. Nanindigan daw din siya na tuloy bukas ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee dahil para sa kanya, binabanggit niya na siya pa rin ang legal na Senate President dahil hindi nga daw nagkaroon ng numero para mapatanggit siya. Kasabay nito ay humingi siya ng panalangin at nagtawag ng mga taga-suporta na kung gusto daw ay magpunta bukas sa Senado para sa isang prayer vigil. At sana daw bukas ay matuloy yung kanilang hearing dahil nga lalo dun sa mga inimbitahan nila ng mga dating sundalo na sinasabing may mga mahalaga din na sasabihin sa nasabing pagdinig. Naninindigan si Cayetano na
wala pa rin quorum yung 12 dahil nung nakaraang Martes na sila ay mag-adjourn, ay dapat anya ay may roll call na itinagawa at sa roll call dapat may quorum at ang quorum na binabanggit niya dapat 13. At bukod dyan ay humingi rin siya ng suporta at ng dasal sa mga taong bayan para malampasan itong nangyayari ngayon sa Senado. Pero Tony at Rika, sa kakalabas lang na statement ng bagong Senate Majority, binabanggit nila, nililinaw nila na dahil sa idineklarang bakante ang lahat ng posisyon kanina sa session, ibig sabihin, hindi na nila kinikinala si Senate President Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kaya daw meron ng officer in charge, si Senate President pro tempore Win Gatchalian, na siya rin tumatayo muna bilang acting Senate President dahil nga wala pang 13 na number naman para ma-elect siya as Senate President. Pero kung kikilalanin bilang Senate President si Cayetano, sabi nitong bagong majority, hindi na, wala na siyang role at wala na siyang leadership na papalikan dito sa Senado for now dahil sila daw sa majority, itong 12 ay nag-decide na bakante na lahat ang posisyon at nag-dominate na sila ng mga bagong mamumuno ng mga komite. Teka, Robert, kanina nga pinag-uusapan na namin dito sa studio. Kung ang Senate presidency naman ay hawak pa rin ni Alan Peter Cayetano, does that mean yung powers pa rin niya, no? Siyempre, to control kung anong schedule ng mga hearing ng mga committee, hindi nawawala sa kanya yun? Tony, ang description kanina, kung ipipilit pa rin na siya yung Senate President at with the new majority senators, ang mangyayari, ang description nga nila, virtual Senate President o lame duck Senate President sapagkat number one, kung hindi mo hawak ang Rules Committee, hindi mo hawak ang majority, paano ka mag-schedule kung hindi nila gugustuhin? Paano ka magpapahihingi ng boto, paano ka magpaparesolve ng issue kung wala rin sa'yo ang majority, wala ka rin numero, 11 sila, 12 itong kabila. Oo. Ngayon, ang nakikitang sitwasyon, and it's only parang yung mga possible scenarios, kung ipilit nga na imagdaos pa rin ng Blue Ribbon Committee hearing bukas sa ilalim nung ngayon ex-chairman na nito na si Senadora Pia Cayetano, meron bang say ang Senate President pro tempore and the chair of the Committee on Rules to say na out of order itong mga senador na to, they should be prevented from continuing with that activity and that they can be subjected to Senate disciplinary action? Meron bang mga naririnig na gano'n? Pwede yun, Tony, lalo't wala silang authority ngayon to conduct sa hearing dahil nga hindi na sila kinikilala bilang mga pinuno nitong komite, hindi na rin kinikilala si Cayetano bilang Senate President, so wala silang authority para ipatupad ito. Ang bagong majority ngayon, hawak din nila ang Senate Secretariat, hawak din nila ang Office of the Senate Sergeant at Arms. So technically, in control ngayon sa lahat ay itong bagong majority. Ang tanong na lang, kung magpilit bukas, kung pumasok bukas, ipagpatuloy yung hearing bukas, ay kung ano yung mangyayari. Oo, kasi yun din ang nakikita ko mangyayari. Kung ipilit man ng pangkat nila Senator Alan and Pia Cayetano na magdaos pa rin nga ng Blue Ribbon Committee hearing, can the Senate President pro tempore, no? Dahil sabi niya, acting president na rin siya, order the Senate Sergeant at Arms to prevent the conduct of the Blue Ribbon Committee hearing. Physically, na huwag silang papasukin. Oo. May power siya na technically, kung titignan natin, may power ang Senate President pro tempore at maging ang acting Senate President may power na to control yung mangyayari dahil lalo kung hindi na kinikilala nitong bago majority yung grupo na mag-hearing bukas kasi posibleng sabihin na hindi na sila ang namumuno ng Blue Ribbon Committee kundi mga member na lamang sila at wala silang authority to conduct that investigation dahil nga Monday yung itinakda ng susunod na pagdinig, itong ika-9th hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung pwede ang ipagbuton, pero ngayon ongoing, Tony, yung pulong ng bagong majority at yan yung nire-resolve nila ng issue ngayon, Tony.
Meron na rin tayong ethics committee, Sir Robert. So, pwede na rin ba nilang pag-usapan ngayon yung maaring iutos nila o gawin nila dito sa 11, ay, ilan lang ba sila? Tama, 11 na lang pala sila, no? Na bagong minority ni Senator Alan Peter Cayetano. Actually, yung ethics committee, Rika, wala pang sinassign na chairman doon sa ethics committee. So, kagaya kanina, may nag-file ng ethics complaint dapat kay Senator Alan Peter Cayetano doon sa iba pa niya mga kasamahan because ng failure ng pag-attend ng session, mapupunta muna ito sa Committee on Rules at pending sa pag-assign ng bagong mamumuno ng ethics committee. So far, kanina sa plenary, wala pa silang ni-nominate na in-elect na chairman ng ethics committee. Okay. Alam mo, Kuya Robert, saka partner Rica, kung ako si Pangulo Marcos Jr., gayahin ko na lang yung ama niya eh. Okay, pasara mo na lang, Congress saka Senado. Tingin mo, Kuya Robert, payag ka? Wag naman, kailangan, lahat sila ng taong bayan, mag-usap sila at the end of the day, dapat makinabang tayo sa lahat ng ito. Naalala mo, baka hindi pa pinapanganak si partner Hindi ko Rica. pa alam yan, oo. Wala, pwede pa namin anak, no? Ay, Baby pa kami ni Sir Robert. ikaw talaga, Pusikat, nagulat ko rin si Pusikat. Alam mo, kung yung mga kapamilya natin nakikinig ngayon, syempre they are already alive during those days. Isipin mo, di ba, yung Senado at saka Kongreso, pinasara ni Pangulo Marcos Sr. yun nung siya ay nagdeklara ng martial law. So talagang wala, di ba? Hindi na nag-function yung Congress at the time. Kasi nga, yun din mga opposition doon na nasa Kamara at nasa Senado, pina-aresto, pinadampot eh. Kasi, siyempre, ang gusto ng liderato ni Pangulo Marcos Sr. na makontrol niya lahat ng branches of government. Kaya tuloy, eventually, naging unicameral parliament na lang. Isang chamber na lang ng legislatura, which is yung National Assembly. Kasi pag ganyan na nagkakagulo, tatanungin din ng taong bayan ano ba ang nagiging purpose na itong mga mambabatas na ito? Kasi sila hindi sila magkaayos, at gawin nila yung trabaho nila. For example, sinabi nga ni Senator Erwin Tulfo na kailangan naman talaga ituloy na natin yung trabaho. Mandato natin yun Pero may isang faction, may isang grupo na kumokontra at ginagawa nga sila parang sila yung nagiging obstacle para maituloy yung trabaho, di ba? Parang tuloy, Robert, ang iisipin na tuloy ng tao ano pa ba ang silbi ng isang institusyon na hindi kaya ng gampanan yung trabaho nila? Sino magiging arbiter? Is it the Supreme Court again, Kuya Robert? Sa tingin ba nila, Supreme Court na naman tatakbo yung mga pangkat nila Alan Cayetano? Usually, ganyan naman talaga kapag nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, kinukwestiyon yung nangyaring procedure, kinukwestiyon yung mga pinasa or what ang nangyayari. Nagpupunta sila sa Supreme Court at doon sila nagpapile ng petition, and then from there, titingnan natin kung sasagot ang Supreme Court, kung sasabihin, ay hindi, issue yung dalawa, issue nyo ito sa Senado, kung tayo ang may dapat pag-resolve dito. Pero minsan, may mga time na nag-act naman talaga ang Supreme Court, lalo kung nakita nila, lalo ang usapan kasi dito kapag labas sa Constitution, mabilis naman, tumutubo naman yung Supreme Court pagdating dyan. So, ipakinggan lang natin yung statement ni Senator Alan Peter Cayetano kanina after mangyari nung session dito sa Senado. Okay, go ahead. So, wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a forum. And kaninang tanghali, habang kausap ko po si Senator Marcoleta, I asked everyone, please pray, kasi at that time, balita po namin na nag-step up sila sa pagsasabing wala na yung kaso nyo, sumama lang kayo o pumunta lang kayo ng session hall. Yung sinasabi ni Senator President Alan Peter Cayetano rin kanina, sabi niya, naisip na niya na naramdaman na nila na magkakaroon ng ganito na sitwasyon na biglang may lulutan. Actually, may request pa daw sa kanila ni Senate President Pro Tempore Loren Legazpi na mag-open and close lang ng session, pero hindi nila yung pinagbigyan kasi nga daw ang naramdaman nila ay kung gagawin nila yun, darating din sila dito
pag-uusapan ng session, baka biglang may lumutang at ayun na nga, yung nangyari magkaroon ng change of leadership and so on and so forth. Kaya nangyari kanina. Yeah. Actually, pag pinakinggan mo lang din naman yung mga statement ng mga previous minority na ngayon majority na. Itong pangkat nila Senator Ping, di ba? Hindi naman sila nagde-demand ng Senate leadership change. Ang demand lang naman nila sa majority, pumasok kayo para magtrabaho tayo. Yun lang naman talaga yung demand eh. Hindi naman And then kanina, nung bago pa dumating, bago pa lumutang sa session hall si Senator Sid Escudero, may ibinigay yung dating Senate Secretary na papel sa kanila. Yung papel pala na nakasulat doon, Tony, notice lamang yon na from Senate President na Secretary na sinasabi na nakasilid di adjournment na sila. Ganun? Ang sabi naman ng iba ay hindi dapat gano'n dahil kailangan, dito ka sa session hall, magdeklara at gawin yung pagdeklara ng sinid di adjournment. Akala na pwedeng papel lang, na parang notice lang, oo. Notice, tama. Parang kumbaga dinaan niya sa memo, parang gano'n. Oo. Ganun na pala. Yan na. Yeah, so hindi kumbaga hindi din naman sang-ayon sa rules nila yon. Kasi may procedure ka before you can actually adjourn eh. Tama yun. Yeah, so anyway, Robert, uuwi ka pa ba? Sabi ko magla-lockdown daw dyan. Di wala ko lang. Walang lockdown, mali. Ako pumapasok, lockdown pa kaya. Ano ba? Hindi kasi nasa focus pa yung mga senador, di ba? May focus pa eh. Nagko-focus pa sila kung ano magiging direction nila, number 1, number 2, pati yung napipitong hearing nga bukas kung paano yung magiging gagawin nila. So, ibig sabihin nun, mag-aabang pa si Kuya Robert doon, bago lang. Mag-aabang pa tayo. Teka. So, yung bukas, yung anong mangyayari bukas, yung Blue Ribbon na schedule, papalitan na yon. Magiging... Hindi, tutuloy daw. Hindi. Itutuloy nila Alan Peter, yung kanilang schedule Ng Blue bukas. Ribbon, Pero yung Blue Ribbon Sa Monday na na yun. bago, sa Monday pa. Monday yun, Sa Monday naman. Under Senator Erwin Tulfo. Meron na naman tayong bagong kabanata nga Meron, bukas. partner. Kaya Sige. huwag ka muna lumukoy dahil Huwag ka muna mag-dive. Huwag ka muna mag-dive. Sige, bitawan muna natin si Kuya Robert Mano. Thank you, Robert. Yan. Natatakot pala si Cayetano may pumasok sa kanila. Kasi nga, halimbawa, kung meron pumasok sa kanila, lalo dadami pala yung grupo ni Soto. Wala sa katwiran si Caldero dito. Kahit anong gawin niya, wala sa katwiran dito. Saka nakakita, nagbigay ng memo, nakasulat sa papel, binigay kanina, na John daw yung session. Dapat pala, di ba nakikita natin, napapanood natin pagka John, nandun ang SP President at ipupukpuk niya yung martilyo. Pagka John, di ba? Kaya kanina nagdala ng papel, pinadala yung papel, binigay sa secretariat. Asan yung gambel? Yung pukpok, wala. Parang hindi siya abogado. Diyan mo makikita si Cayetano talagang matakaw sa posisyon. Naalala niyo pa ba sa panahon ni Digong? Yung term hearing nila ni Lord Velasco, Alan Velasco, ati sila sa pamumuno sa Congress. Nauna na si Cayetano. Nung matapos ang kanyang term, ayaw niya ibigay kay Lord Velasco. Di ba? Tapos na gano'n sila Lord Velasco sa ibang building. Anong sabi niya? Illegal daw yun. Diyan makikita mo yung katakawan niya sa posisyon. So, nagkialam si Digong noon. Sabi niya, pag hindi niyo ayusin yan, kayo ang ayusin ko. Sabi niya, hindi ko kayo tinatakot. Sabi niya. So, sa madaling salita, naupo si Lord
Velasco bilang speaker at humingi naman si Caldero ng tawad kay Digong. Napakaliwanag naman. Sharing kayo dapat pag tapos ka na, bababa ka na. Hindi, ayaw niya bumaba. Pinadlock niya pa kayo opisina Diba, matakaw sa posisyon ngayon. Ganyan ang ginagawa niya sa Senado. Upset ng upset, pagkatapos gusto niya siya pa rin ang masusunod. Ay, hindi naman po pwede yun. Para kung sabihin ng taxpayer, ay, hindi ka naman pumapasok O, di mo ba? Tandaan natin, nagkaroon na. Ang posisyon naman ni Wing Gatchalian, acting pa lang siya. Pero, pag acting ka, ikaw na yung namomosisyon, natural. Acting ka nga Yan kasi, lahat ng posisyon sa Senado, binakante na po nila. At nag-appoint na sila ng bagong sa bawat committee. Kaya si Tulfo, si Erwin, siya ang Blue Ribbon Committee. Sa bagay, nung panahon nila, so siya naman yung assistant talaga. Sige po, wala tayong political color Wala tayong political color, kaya huwag kayong magagalit. Kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, God bless us all. At saka pala, o nananawaga siya, bukas daw mag-rally, yung kapanalig niya. Hallelujah. Ito ba yan?